bata, ngayon ay mayroon na naman tayong bagong tatalakayin. Handa na ba kayo? Opo, Ma. Mabuti naman kung ganon. Pero bago ang lahat, inaanyahan ko kayong tumayo para sa ating panalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. Bago tayo dadako sa ating diskusyon, ay atin munang alamin ang mga layunin sa aralin ito. Una, masusuri ang sistema ng pamahalaan sa panahon ng mga Hapones. Pangalawa, mailalarawan ang sistema at balangkas ng pamahalaang kolonyal ng mga Hapones. Pangatlo, maipapaliwanag ang kontribusyon ng pagtatag ng ikalawang Republika ng Pilipinas at mga patakarang may kinalaman sa pagsasalita. At ang panghuli ay nabibigyang halaga ang pagsisikap ng mga Pilipino upang mapagtanggol ang ating bansa. Ngayon mga bata, meron akong ipapakita sa inyo ng video clip patungkol sa pananakop ng mga Hapones. It was a time that required heroes, and Douglas MacArthur was there. With the pomp and grandeur of a Roman general, he led us to spectacular victories. He showed mercy to a conquered people and defiance to an American president. He was proud, vain, and impossible. People of the Philippines, I have returned. MacArthur, the warrior, has returned. I will not leave. I'll stay here with my boys. I need him. The country needs him. We can't leave him to the Japanese. Where'd they go, Daddy? How did Shakespeare put it? The general's wife is the general's general. I came through, and I shall return. General, sir. Excuse me, sir, but we just killed a sniper here not 5 minutes ago. Fine, son. That's the best thing to do with him. War, the most malignant scourge and greatest sin of mankind, can no longer be controlled, only abolished. This is the military cheese, the proud and defiant rebel. It's my destiny to defeat communism, and only God or those Washington politicians will keep me from doing it. You hear that? Appeasement, defeatism. Now, that's me he's talking about. Alvin, can you explain why he's done this? I think that Incheon will finish the North Koreans. It'll never be approved. How could it not be approved? What do you think of His Majesty's plan? It's daring, it's brilliant, and it's dangerous. He says there are 260,000 Chinese out there against him. What does Truman mean by calling this a police action? That man's trying to start World War III, and I'm trying to prevent it. And that is part of a dangerous concept, that men of the armed forces owe their primary allegiance to these temporary occupants of the White House, instead of to the country and the Constitution we're sworn to defend. Who the hell does he think he is? God? Now, what do you think Congress would do if I relieved the big general? We're going home at last. He was daring, brilliant, some say even dangerous. And he changed the face of the world forever. Ngayon, dahil tapos na kayong manood sa video clip, meron akong mga katanungan na inihanda. Unang katanungan, base sa inyong napanood, anong bansa kaya ang sumakop sa Pilipinas? Pangalawa, sinong tao ang nag-iwan ng katagang na I shall return? Tatlong katanungan, saan lumapag ang sasakyan ni MacArthur nung siya ay bumalik? Paghuling katanungan,
Saan kaya nangyari ang sagupaan sa pagitan ng Hapon at Amerikano? Tapos na ba kayo sumagot mga bata? Opo, ma'am. Magaling! Alam ko ay kayo ay handa na para sa ating magiging diskusyon sa araw na ito. At ang una nating tatalakayin ay patungkol sa pananakop ng mga Hapones. Noong unang panahon sa pamamahala ni Manuel L. Quezon ay nasa kritikal na kalagayan ang Commonwealth. Dahil sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, kasabay na rin dito ang pagsalakay ng mga hukbong Hapon sa Pilipinas. So habang nangyayari ang ikalawang digmaang pandaigdig o ang World War II, binomba ng mga sundalong Hapon ang Pilipinas noong ika-8 ng Disyembre 1941. So naganap ito isang araw pagkaraang bombahin ng sundalong Hapon o hukbong Hapones ang Pearl Harbor, Hawaii at ang Estados Unidos, kung saan ito ang naging dahilan ng pagkasira ng mga lugar na aking nabanggit. Noong ika-26 ng Disyembre 1941 ay ipinahayag ni General Douglas MacArthur na open city ang Maynila sa kadahilanang upang mailigtas ito sa tiyak na pagkasira ng syudad. Kasi naging lugar na ito ng mga Hapones sa kanilang pananakop sa panahon na iyon. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang pagsakop sa Maynila sa panahon ng mga Hapones. Ito ay nangyari noong ika-2 ng Enero 1942, kung saan sinubukang pinagtanggol ng mga sundalo Pilipino at Amerikano ang syudad kasi tiyak itong masisira. Ngunit hindi ito naging sapat kahit sa tindi ng kanilang pakikipaglaban at ito ay nagwakas sa kamay ng mga Hapones at dahilan ng pagkasira ng syudad. Pag-uusapan naman natin ang pagtakas ni Manuel L. Quezon. Noong ika-18 ng Pebrero 1942 ay tumungo si Manuel L. Quezon sa Australia at kalauna naman ay bumalik siya sa Estados Unidos sa bansang kanyang pinanggalingan. Kasi sa panahon ng kanyang pamumuno rito sa Pilipinas ay sumiklab ay ikalawang digmaang pandaigdig at ito rin ang naging dahilan ng pagkawasak ng ating bansa. Kaya siya nakapagdesisyong umalis na dito. Pag-uusapan naman natin ang pangakong binitiwan ni General Douglas MacArthur bago siya umalis sa Pilipinas. Noong ika-11 ng Marso 1942 ay nilisan ni General Douglas MacArthur ang korehidor, kung saan alam naman natin ang korehidor ay naging luga ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa pakikipaglaban sa mga Hapones. At nagtungo si General Douglas MacArthur sa Australia upang humingi ng tulong upang mapalakas natin ang sandatahang lakas ng Pilipinas at makipaglaban ng tumuyag sa mga Hapones sa mga panahon na yon. At dito niya rin binitiwan ang salitang I shall return or ang aking pagbabalik. Pag-uusapan naman natin ang patungkol sa pagbagsak ng Bataan. Dahil sa lakas ng buong sundalong Hapon ay nakasuko nito ang Bataan noong ika-9 ng Abril 1942. At mahigit kumulang 2,000 sundalo ang nagtungo sa korehidor sa panahon na ito. At ang mga sumukong sundalo ay nasa 30,000 sundalong Pilipino at 10,000 sundalong Amerikano naman. At pinilit silang maglakad ng 150 kilometro mula Maribeles, Bataan, hanggang sa San Fernando, Pampanga. At isinakay sila ng tren patungong Capas, Tarlac. At muli silang ipinaglakad hanggang sa Cap O'Donnell at ang pangyayari ito ay tinawag na Bataan Death March. Bago pa man natin tatalakayin ang pagbagsak ng korehidor, atin munang pag-usapan kung ano nga ba ang korehidor. Handa na ba kayo? Ang korehidor ay isang makasaysayang isla sa bukana ng Luok ng Maynila, sa timog kanlurang bahagi ng Luzon. Galing ang pangalan ng pulo sa salitang Espanyol na corregir na nangangalagang iwasto. Sapagkat ang isla ng Corregidor ay dito nila makikita ang mga barkong pumapasok sa Manila Bay at mga barkong lumalabas sa Manila Bay. Ang Corregidor ay ang pinakamalaking harbor defense o tanggulang daungan sa Manila Bay. Naging mahalaga ang isla sa kasaysayan dahil sa lokasyon nito bilang bantay ng pangunahing luok at daungan ng Pilipinas at ng kabisera ng bansa. Ito ang naging huling tanggulan ng mga Pilipino at Amerikano sa Luzon laban sa mga Hapon
at naging pansamantalang tahanan ng pamahalaan ng Commonwealth ng Pilipinas. Bago pa man tuluyang masakop ang Pilipinas ng mga Hapon, na pinanguluhan ni Teniente General Masahiro Huma, dumaan muna sila sa matinding labanan at sagupaan sa isla ng Corregidor. Dahil sa pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas at pag-atake nito, inutos ni General MacArthur ang pagsanib puwersa ng Pilipino at ng mga Amerikano upang malabanan ang pananakop ng mga Hapon. Kaya gumawa sila ng base militar sa Bataan at Corregidor. Ngunit sa masamang palad, noong ika-9 ng Abril, taong 1942, bumagsak ang Bataan. Kaya labag man sa kalooban ni General MacArthur, nilikas niya ang Pilipinas at pumunta sa Australia. Kaya ang humalili sa kanya bilang pinuno ng hugpong militar ng Pilipino at Amerikano ay si Jonathan Wainwright na nakabase sa isla ng Corregidor. Sa sumunod na buwan, doon na nagsimula ang matinding labanan ng Corregidor at ng mga Hapon. Dumating ang araw na nagsimula na ang labanan ng Hapon at sa isla ng Corregidor. Noong ika-6 ng Mayo taong 1942, sinikap ng kampo ni General Jonathan Wainwright na ipagtanggol ang huling tanggulan ng ating bansa. Subalit tuluyan rin itong bumagsak sa kamay ng mga Hapones. Isinuko ni General Jonathan Wainwright ang Corregidor sa mga Hapones. Inutos din niya na sumuko na lahat ng puwersa ng USAFE sa mga Hapones. Ang labanan sa Corregidor ay ang huling organisadong laban ng USAFE bago ito sumuko sa mga Hapon. At ang pagbagsak ng Corregidor ay ang pagbagsak ng Pilipinas at ang tagumpay ng Hapon. Nang maging matagumpay ang pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas, meron silang layunin at motibo ng pananakop ng Hapon. Bakit nga ba sinakop tayo ng mga Hapon o bakit sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas? Sinakop ng bansang Hapon ang Pilipinas sapagkat ang populasyon nila ay lumalaki na at nangangailangan ng sapat na espasyo. Pangalawa, nais nilang palawakin ang kanilang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere at sa pamamagitan nito, mabibigkis nila ang lahat ng mamamayan ng Silangang Asya upang magkaroon ng kasaganahan at kaunlaran at mapalawak ang kanilang teritoryo upang may pagkuhanan sila ng mga hilaw na materyales at may mapagdalhan ng kanilang mga produkto. Dahil dito, isa ang Estados Unidos sa mga bansa na nakalaban ng mga Hapon sapagkat sa panahong iyan, nasa ilalim pa rin ng pananakop ng mga Amerikano ang ating bansa. Ang sistema ng pamamahala ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Matapos masakop ng mga Hapones ang Pilipinas, itinatag nila ang military government sa Pilipinas at ito'y pinamumunuan ni General Masahiro Huma bilang Direktor General. Hinirang ng mga Hapones si Jogi B. Vargas bilang Pangulo ng Philippine Executive Commission at itinatag ng mga Hapones ang Central Administrative Organization o CAO bilang kapalit ng pamahalaang Commonwealth. Pinangakuan ang mga Pilipino ng kalayaan kung makikiisa sila sa Greater East Asia Co-Prosperity Spheres. Itinatag ang Preparatory Commission for Philippine Independence upang bumuo ng bagong saligang batas. Sa bisa nito, itinatag ang ikalawang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Jose P. Laurel. Bagamat may sarili man tayong pamahalaan, tayo naman ay pinagagalaw pa din ng mga Hapones, kaya ang ating pamahalaan ay tinatawag na pamahalaang puppet. Ang mga batas na ipinapatupad ni Pangulong Jose P. Laurel ay hindi pinapatupad pag ito ay hindi nakakabuti sa mga Hapones. Sa pamamahala ng mga Hapones, ipinatupad nila ang paggamit ng bagong salaping papel
na tinatawag nilang salaping walang halaga o laruang papel na naging tanyag sa pangalang Mickey Mouse Money. Mga patakarang panlipunan sa ilalim ng mga Hapon. Nagpapatupad ang mga Hapones ng curfew hours kung saan ipinagbabawal din ang pakikinig sa radyo. Sinupil nila ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga pahayagan at pag-aalis ng mga aklat ng Estados Unidos. Itinuro ang wikang Nipongo sa mga paaralan. Ang pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon. Nabubuhay ang mga Pilipino sa takot. At walang awang pinatay ng mga Hapones ang mga Pilipinong makalipi o mga Pilipinong makahapon. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones, maraming mga babae ang nabibiktima sa panggagahasa. Ni matandaman o bata ay kanilang ginagahasa. Ang mga babaeng ginagahasa ay tinatawag na comfort women o parausan. Dahil sa kalupitan ng mga Hapones, marami ang sumali sa kilosang gerilya. Ito ay itinatag ng mga dating kawal ng mga Pilipino at Amerikano. At ang pinakamalaking pangkat ng gerilya ay ang Hukbalahap, na nangangahulugang hukbong bayan laban sa Hapones. Ito ay binubuo ng mga magsasaka mula sa gitna at katimugang Luzon. Dumating ang panahon na ang mga Pinoy ay lumaban sa kalupitan ng mga Hapon. At sa di inaasahan, bumalik si General MacArthur sa Pilipinas, na ito ay nagbibigay pag-asa sa bansang Pilipinas. Inaakala ng mga Hapones na sasalakay ang mga tropang Amerikano sa Davao at Manila. Ngunit bilang bahagi ng plano, ay isang malaking hukbo ng mga Amerikano ang biglang lumunsad sa Leyte noong Oktubre 20, 1944. Sabi nga ni General Douglas MacArthur na I shall return nung siya'y pumunta sa Australia. Tinangka ng mga Hapones na pigilan ang pagpasok ng mga Amerikano, ngunit isang mabangis na pagsagupa ang naganap. Ang pagbalik ng mga Amerikano ay lubha nilang pinaghahandaan sapagkat alam nila na makabago ang dalang sandata ng mga Amerikano. At marami rin silang hukbong kasama. At doon nagsimula na naman ang sagupaan ng Amerikano at ng Hapones. Mga huling araw ng mga Hapones sa bansang Pilipinas. Ika-9 ng Enero taong 1945 nang dumaong sa Lingayen sina General MacArthur. Matagumpay ang pagkilos ng mga Amerikano mula rito patungong Maynila at nakatulong ng malaki ang mga gerilya. Hindi nila mapigilan ang tatag at ang pagkakaisa ng Amerikano at ng Pilipino. Napigilan ang paglaya ng Pilipinas at unti-unti nang nagapi ang puwersang Hapones. At doon na nagsimula ang mga huling araw ng mga Hapon. Kung talagang nakinig kayo sa ating diskusyon, mayroon akong iba't ibang katanungan. Una, bakit kaya tumakas si Manuel L. Quezon sa Pilipinas? Tama! Tumakas si Manuel L. Quezon sa Pilipinas noong World War II dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan mula o laban sa mga Hapones na nangamkam na ikontrol ang mga Pilipino. Pangalawang katanungan, ano kaya ang naging dahilan sa pagbalik ni MacArthur dito sa Pilipinas? Tama! Bumalik si MacArthur dito sa Pilipinas noong 1944 ay para ibahagi ang kompanya ng mga Amerikano na ang plano nilang pabagsakin ang puwersa ng mga Hapones at ibalik ang kalayaan nating mga Pilipino. Pangatlong katanungan, ano kaya ang naging motibo ng mga Hapon sa pananakop sa Pilipinas? Tama! Ang motibo ng mga Hapon sa pananakop sa Pilipinas ay kinabibilangan ng pangailangan ng pagkukunan ng imperial na interes o pang-ekonomiyang interes at paghahangad ng imperial na expansion. Panghuling katanungan,
Paano sumalakay ang mga Hapon sa Pearl Harbor sa Pilipinas? Tama! Ang mga Hapones ay sumalakay sa Pearl Harbor sa Hawaii at Pilipinas noong Disyembre 1941 bilang bahagi sa pagpaplano sa pagpapataas ng impluwensya sa relihiyon at ang plano nilang pabagsakin ang kapangyarihan sa Estados Unidos sa Pasipiko. At ngayon naman ay dadako tayo sa ating pagsusulit. Kumuha na isang kapat na papel at sagutin ang nasa pisara. Panuto. Piliin ang tamang sagot. I will give you 5 minutes to answer. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng collage sa naglalarawan ng mga pangyayari noong panahon ng mga Hapones. Maging malikhain sa paggawa. Kopyahin ito sa inyong kwaderno. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, ma'am. Magaling. Ngayon ay meron ulit tayong aktibidad. At sa aktibidad na ito, papangkatin ko kayo sa 2 pangkat at bawat pangkat ay pipili ng isang magre-representa ng kanilang sagot sa aking tanong. Maliwanag ba yun mga bata? Ngayon, ito ang aking katanungan. Base sa ating mga natatalakay na paksa, ano sa tingin ninyo ang kaibahan ng pananakop ng mga Amerikano at mga Hapones? Magaling! At parehong nakakuha ng tamang sagot ang lahat na pangkat. At dito natatapos ang ating aralin sa araw na ito.